Brad, wala ka ng tape sa sa bibig. Pakilalan. Okay, so good evening brothers and sisters. Ayan, so palapakan natin si Lord. Yan. And, so ngayong gabi, ay Rico. I-share po natin na ngayong gabi dahil may mga bago tayo dito ngayon. So palapakan natin si Tatay Bert. Bagong-bago. Na Elizabeth, bagong-bago. At lahat ng ibang bago. Bagong shoes, bagong chinelas, bagong damit, at bagong accessories. Ayan, so marami tayong accessories dito. So let's welcome ang ating pinakamagandang ate sa buong panig ng Pilipinas, Flor de Lisa Limo. Joke lang yan. Pinaka. Mas. Yan, mas maganda. Ayan, palapakan natin si Lord. So, shoutout na mga kayo dyan. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Binabati ko po ang Vargas family, Yes. Yes. De Jesus family, and Villa Flores family. Yes. And of course not. Sino pa ba? Sino pa? Si Rapinet Duran. Duran family. And of course, Nimo family. Siyempre, hindi mo nawala yun. ayan. So, Parinas family. Mas Parinas. Pamili. Parinas family. Pamili. Sino pa yun? Siniguelas. Sino ba yun? Parinas family. And Parinas Jesus. family. Pabati na kanan niya sa saan. So, yan po. Welcome sa ating community, the God Reigns Catholic Charismatic Community. At Lisa, would you like to introduce our introduction of the new community na ating community, syempre. Ayan, let's all. Dahil dyan, ay, yan na. Lapit na ang Pasko. Ilan days na ba? 68 days Christmas. For 60 days before Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Ayan. So, syempre, ayan. So, yung introduction naman natin ating community. Amen. So, we are introduction of the new community. Ayan. Welcome, brothers and sisters. Welcome, brother! Ayan. We are the God Reigns Catholic Charismatic Community. In Psalms 47 verse 8, God reigns over the nations, God sings and on His holy throne. Pwede niya ilayo. Ayan, Ate Lisa. Go ahead. Sketch our new community logo was giving us inspired by the Holy Spirit created on May 13, 2022. Ayan. Ayan. So, ito po ang ating chart. Ayan po ang ating design, ang ating screen. Ayan. On May 13, 2022, we are officially formed through the Holy Spirit and also by our praise by myself, my sister Sen and brother Danny for giving us the name of the new community. Our mission is to evangelize people, bring them back to God. And our mission is XP stand for Intercession, ang dami. Evangelization, Pastoring, and Healing. Dami S. There are 5 core values. We must know the will of God. Number 2, strengthen to have more deep relationship with God. Be passionate in serving God. Honor and study the Word of God. And lastly, be a generous giver or tither. These are the logo with the biblical scriptures. The sun, Psalms 113 verse 3, the cloud, Revelations 1:7, the ages, Exodus 23 verse 20, the dove, John 1:32, and the stars, Mark 13:25. Gathering Catholic Charismatic Community, the new community organizational chart, household, pastoring, kids, age, and 3 to 12 years old, young and single, age 13 to 30. Young, professional, married couples, and adult and senior, 40 years old and above. Sinabi ko ako sa sabi ng senior, sinabi mo. Millennial babies. Millennial. Let's welcome Atinet all the way from Hong Kong. We have programs and activities. We also have praise and worship, intercessory prayer warriors, trainings for moderator, worship leader, singers, dancers, hosts, etc. Dito ka na natin. Fellowship agape,
Anniversary Celeb, Annual Christmas Party, Feeding Service, Swin Catholic Live and Spirit Seminar, Maturing, Equipping and Commissioning, and Youth Concert, and so on and so forth. So thanks for watching and God bless us all. So take it away, Ate Lisa. The new era of prayer meeting. Era. It's the new era. Era of prayer meeting. Yeah, so we're going to have special shout-outs. So palapakan natin ang mga nandito. So palapakan natin sila. Ayan. Here we have a special shout-outs via online Facebook, YouTube, and TikTok viewers. So maraming salamat po for keeping us watching, sharing, and comment sa ating pinakamaganda at pinakamasaya. Dahil actually meron akong in-invite kaso hindi sila available. Pero hopefully madala natin sila on December 20. At mga mapepera to, kailangan ko ng sponsor. So, Ate Lisa, take it away. So, sino gusto mo pasalamatan dito naman sa live studio natin? Binabati ko po lahat ng nandito. Lahat ng mga sa Ate Beth. Yan, si Nanay. Pag nag-host ka, kailangan energy. Kaya, Nanay Elizabeth. Ayan. And Nanay Vicky and Ayan. Tatay Fred. Ayan. Dahil kasi ako uminom ako ng Milo, kaya energy drink tayo, di ba? Yeah. Yan, kailangan Yes. energy drink na yan. So maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. We're going to announce our likers and followers ng ating community. So, ayan po. Please watch tonight our Gatherings Catholic Charismatic Community, our Catholic Charismatic Community official FB page. Meron po tayong 371 likes and 517 followers na po tayo. So, palakpakan natin. Ayan. Please, don't forget to pa-heart, comment, and share sa ating community. Ayan, si Ate Jen. All the way from Spain. Madrid, Spain. Ayan. Ayan, bansang nilalagnat. Spain. Lagi masakit ang likod. Spain. Okay. So, please pa-heart, comment, and share and follow sa aking Facebook. Meron na po tayong 5,207 followers na po sa aking Facebook, sa aking TikTok. We're going to have 869 followers na po. Ayan po. Sa aking Instagram account, 196 followers na po sa aking Instagram. Sa Threads, we have 35 followers na po. We are generations from baby boomers from 1946 to 1964. Ate Lisa? Boomers, 1946, 1964. Sayang mo, Lisa. Gen X, 1965, 1979. Gen Y, 1980, 1994. Gen Z, 1995, 2009. Gen Alpha, General Alpha, Ganon. 2010, 2024. And General Beta, 2024. Pinakabata, General Beta. 2039. Please don't forget to follow and visit social media platforms, Facebook, Threads, Instagram, and TikTok. And also have our official YouTube channel account, so please don't forget to like, comment, and share, and also subscribe now at Gatherings Catholic Charismatic Community or at Gatherings Catholic Official. Ayan po. We got 36 subscribers na po tayo, so palapakan natin si Lord. And at a total of 1,600 na yata, tama ba? 1,610 na yata yung views ng buong buwan ng ating views. Yun, continuous pa yung ating uploading ng ating mga Facebook live videos natin at saka mga clips. Ayan. So, for donations, you may send donations. Also, you will be blessed to be part of our community to our giving. Meron po tayong GCash and Maya account at Alvin with 0926-468-2742. Again, Alvin with 0926-468-2742. All proceeds will go through our community projects. So, thank you for sharing your donations to our community. And of course, para sa ating pinaka-aabangan na ating our main event this coming December 20. Ayan, our announcements. Ayan, so putol tayo. So let's go, let's proceed to our announcements. Ayan. Our annual Christmas party 2025
Sabi nga po, facing 2026, sabi. Ayan. So, balik. Ayan. Ayan. So, ayan po. 26. Ayan. So, ayan po. Our annual Christmas party 2025 and facing 2026. A theme for this year is a joyous Christmas in our hearts. Ayan, napakaganda, di ba? Kaya sabi nga daw po, ang Pasko ay laging masaya, di ba? Dahil si Cristo ay pinanganak ng December 25. On December 20, 2025 po yun, it's a Saturday from 5 p.m. up to 8 p.m. Our venue, di na po siya to announce, dito na ba? Dito na tayo. So, yan po, dito sa ating loob. May bala ko kayo sa Manila. Yes. PICC. PICC Forum. Yan. Okay. 1 million lang ano nun. Ang venue. Okay. Our exchange gifts po, meron po tayong 50 pesos para sa mga bata or kids, ages 3 to 12. Sa mga youth natin. Change gift, 50 kids, Ah. 100 for youth. Yes, of course, sa adults and seniors and millennial babies, 40 and above. Yan. Okay, so our facing 2026, our this the new set of leaders and of each ministry for the year 2026. So, meron po silang, ang matatawag po dito ng mga susunod nating leaders ay magkakaroon po sila ng commitment forms na tinatawag. At meron po tayong mga prayers or commitment, pledge of commitment to be given by our dearest, my beloved parents, Brother Bian and Sister. Ever. Was it a contract or No. This is all about the commitment to your God. contract already with the Lord? Yes, not us. Yes, not anyone else. Not anyone else. Yun. Okay. From 5 p.m. to 8 p.m., our venue, dito na po sa ating kinatatayuan. Our ways and means, our financial report for the month of September up to October 2025. Malapit na. Ayan. As you can see, brothers and sisters, this is going to be our collections from September up to October. So, wala po tayo nung 11 kasi nga nasa event po tayo nun. Tsaka nung 17. So, 18 wala pa po tayo report niyan. So, our LO Tithes collections or disbursements, ibig sabihin disbursements, mga gastusin ng ating community. Expenses, projects, and LO Tithes collections were divided into 3 terms. Ayan. Our maintenance, electricity, kasama din po yan. Food for leaders and members only. Our community, other expenses and projects. Ayan. Our announcements, our intercessory prayer hour. So, we are continuously praying for each and every one of us. From 5 p.m. up to 5:30, our regular Saturday prayer meetings starts at 6 p.m. up to 8 p.m. So, ito po yung mga nakikita natin. As you can see, those pictures na nakikita nyo po ngayong gabi, dahil yan ay, ito po yung mga ating ginagawa. So, wala pa po si nanay, nasa airport pa yata. Tama ba? Nasa airport, sa 5J6668889. Okay. Our icebreaker game is a Bible reader. Read us. Yan, so, Huwag masyadong lakasan so dito tayo sa gilid, Ate Lisa. Para makasagot sila. So, our icebreaker, ating Bible reader, read us. Ano ba yung read us sa Tagalog? Ayan. Ano ba sa Tagalog? Bugtong. Tama, bugtong. Ayan. So, let's all watch this video. So, sagot na lang po kayo. Welcome to Bible Knocking. Bible reader. He had a dream of stars and rain. His brothers told him. Yan. Meron po tayo 12 readers for 10 seconds. Each correct answer, you get 1 point. Yan. So, let's all start it. So, brothers and sisters, are we ready? Yes. Are we ready? Amen. We're ready. So, yan po. The Bible reader, he had the dream of stars and grain. His Joseph. brother sold him. What is his name? Anong pangalan niya? Joseph. Yan. The answer is Joseph and Genesis 37 Nasabi ko na eh. Yeah, paunahan daw yan, paunahan. Bible reader number 2. 3:7, born from water, walked upon the ground, and each ate more than any man that never grained upon.
who we are. Who are we, sorry. Who are we? Sino sila? 7 skinny cows in Pharaoh's dream. Oh, yan po. Okay. Bible reader number 3. Hindi, bugtong nga eh. Wala talagang choices. Ito, sa Bible din. Pwede rin sa Bible din talaga. Or pangalan ng isang basahin nyo nga po. Balaam's donkey. Yeah. So, Numbers 22 verse 28. Sa monkey lang tayo na. Monkey business. Okay. I can run but never walk. Have a mouth, never talk. Have a hair but never weep. Got a bed but never sleep. Ano yun? Snow White. Ha? Snow White sa Bible? A river. River. River Joseph. Alam nga pala River Joseph. I'm not the 5. I'm not alive. The one who sent me became king and the one who received me died. King, a queen. Ha? King na eh. Became a king. So, the stone that killed Goliath. Ayun. Yung si ano yun? Si Kulaya. Bugtong siya. Okay, I am not. Yeah. Oo, kasi Okay. 5 will send. Yes, po. Within there are many riches without the knowing grows. Upon me, Jesus Christ will come beneath me, color glows. Ano yun? Sa Bible. Clouds. In Matthew 26 verses 64. Yeah. Do you think that's a Akala ko nga rainbow eh. Okay, number 7. I'm part of blessing, yet I have been cursed. You can tell summer's coming by the thing I do first. So, what is the answer? Next time. Ha? Next time. A fig tree. Oh, tama. A fig tree. Yung ano yun, yung mga, may mga bunga. Kaya naalala ko siya. You may see me, you may hear me. I've been used by nearly all. God did not make me, nor can He use me. Soon I'll be nowhere at all. Ano yun? It should be a Bible character. Alay. Alay. Alay, alay, alay. I don't know. Oh, yun. No. God's words were broken. The earth was smoking. The people were quaking. The ground was shaking. One man's covered his face. Where did this take place? English. The answer is Mount Sinai. O, tama, sa Mount Sinai. Yung si Moses ay napunta sa Mount Sinai, di ba po? Many Ayan. dreams, so I could rise. Many gave so I could rise. I was almighty in their eyes. Many died when I was crushed. They were forced to drink my dust. So what is the answer? The answer is the golden cow in Exodus 32. Isa lang nakuha ko. Okay, Bible reader, instead of going where God said, I decided to would bail. Anong bail? Ano yan? Yung on throne, overboard. Yan, sige. Basahin nila. Who am I? Jonah. Yan, si Jonah. Si Jonah kasi, ano siya, pinapadala siya ni Lord sa Ninive, pero naging matigas ang ulo niya, di ba? Right? Naging matigas ang ulo ni Jonah nun eh. Kaya, niluwa siya, di ba? My mother was not born before me. My father was not born after. My brother was buried before me. For Cain. Genesis 4:8. Ay, meron pa. Hahabol si Ate Lizzie. Ay, wala na. 12 na pala yun. Isa lang, nadinig pa. Nadinig Oh, isa pa. lang Wala ako, dalawa. Oh, yun. Ang importante si Nanay Belly, mas marami. Dalawa sa akin. Oh, kaya ate mag-aaral ka. Susunod, iba naman ang ating, Malay mo sa mga pungpong na yan. gusto niyo ba yung actor na icebreaker? Yan, Gusto ko susunod may yun. multiple choice. Sa December 20, meron daw. Ayan, di ba, ang dami natin. Wala no? namang Nasa ABCD. 5,367 tayo. Yay! Woo! 5, 6, 7 ah. Wala namang Oo, hindi naman kayo Lisa yan. Okay. Okay, so brothers and sisters, let us all stand up and as we sing and as we dance for the Lord through our praise and worship, sorry. So let's all stand again. Once again. Yan, okay. One, two, three, four. One, two, three.
natin si Lord. Amen. So tonight, brothers and sisters, sabi nga po sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes with the Father but except through me. So, brothers and sisters, because He's the only way, the truth, and the life. Naniniwala po ba kayo? God is the only way, the truth, and the life, di ba? No one comes with the Father but except through me. This is going to be our the greatest gift that God He has been given to us. So ngayon, tayo po ay laging masaya sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin. Dapat always smile and let's shake their hands yung mga kapatid nyo. Kamayan nyo naman. Yan. So, yan. Kamusta naman kayo dyan? So, tayo ngayon ay aawit ng One Way. Amen. One another. One way ticket, ha? Kala mo one day. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Amen. God has always been there for us. I know times I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there, anyhow and everywhere. There's so deeply within me. You will never ever change, Lord. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, the truth and the life. Live by faith and not by sight for you. Believing all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. Believing all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. Believing all for you. Lord. Amen. So tonight, ayan. So tonight, brothers and sisters, we are here to experience God's presence tonight. Amen? Naniniwala po kayo? Because God is holy. Sabi nga po sa Isaiah 6 verse 1 up to sa following verse, Holy, holy is the Lord God Almighty. So tonight, brothers and sisters, we are going to proceed our worship to the Lord.
Ngayon, mga kapatid, ibigay po natin the best, the way that we can give to raising our hands as a sign of surrendering to God. Alam natin, Lord, alam natin na si Lord ang makakapagbigay sa atin. God is an answering God sa lahat ng ating mga panalangin. Sabi nga po sa Isaiah 65, verse 24, it says, the Lord, if we do not finish in prayer, our prayers will be answered. So lahat po yun ay tinutugon ng ating Panginoon. And truly, God is so good. Kasi kahit na ganun na nangyari, but marami din kami pinagdaanan ni Mami at ni Daddy, pero we're always smile at night na hindi kami nag-worry kasi sabi nga po sa 1 Timothy 6:10, sabi nga doon, we are content whatever you drink, whatever you eat, diba? Or whatever you're wearing, other clothes, yung mga sinusuot natin ay dapat we are content. We have the contentment sa buhay natin. So tonight, ano man ang estado ng buhay natin, the Lord looks our hearts, not our mga physical natin na kung meron tayo. Kasi He is a truly God. He is a true God. He's our mighty warrior. Ngayong gabi. So let's continue to worship the Lord as we sing Holy Forever, Lord. So if we don't know the song, I would like to introduce to you this beautiful song. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all you've gone before us, all you will believe, we sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name.
Yes, Lord, you are holy, holy is the name God Almighty. We are here to thank you for the love na pinaramdam mo sa amin. Yes, you are holy, holy Lord God. Yes, Lord, we are here to experience more and more of your blessings, of your presence tonight. Maraming salamat po for keeping us for giving us your fire for love, Lord, na binibigay niyo po sa amin ngayong gabi. As we continue to embrace lahat po ng mga dinadanas namin sa buhay namin, Lord God, ng mga problema, alam namin, Lord, na kayo po magbibigay nito ng sagot sa aming mga panalangin ngayong gabi nito. At sa mga susunod na araw at panahon na pinagkakalog niyo po sa amin yan, ng pagpapalay ay matatanggap na po namin dahil sa aming paniniwala at pagsunod sa iyo. But thank you so much, Father. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. All God's people says, Amen. Father, the Son, Holy Spirit. So tonight, brothers and sisters, let us all sit down. So, when I chose this song, kasi alam niyo kung bakit? Kasi yun yan, kasi yun yung song na binigay sa akin last night. Sabi ko nga, ano man yung mga nangyari, the Lord is guiding me kung ano yung gagawin ko. And I would like to share this song kasi Holy Forever. Kasi forever siya sa buhay natin. Diba? When we got experiencing spiritual dryness, lahat naman po tayo nakakaranas ng ganun. Pero, but does not mean na hindi tayo pinapabayaan tayo ng Diyos. Hindi po yan totoo kasi hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. God will never leave us alone. Because God will never leave us. Amen? So tonight, brothers and sisters, as we continue to proceed our prayer meeting, so magkakaroon lang po tayo ng at least 1 or 2 shares lang po ng mga blessing na ng Lord, no? 2 lang, no? Di ba na? 2 shares lang po. So, bakit ako? So, pinakaunang sharer natin. So, syempre, tawagin ko si Nanay Semi. Yan. They were just asking me bakit. Why me? Yan, si Nanay. Si atin din na. Sina. Yan. Ibe-bless to kasi, yan. May bagong bestida ngayon. Bibigyan natin ito ng jacket. Palapakan natin si Lord. Maraming salamat po sa mga blessing na binibigyan ni Lord. Pag naman daw po tayo ay humingi sa Kanya, tayo ay bibigyan naman ng ating mga pangangailangan. At maraming po siyang ginagawang kabutihan sa atin. Maraming po salamat sa kalakasan namin. Salamat po. Amen. So, yan po. Last share na lang po. Yan. Yan. So, our last share na po natin. So, tatawagin si Ate RC. Malapakan natin si Lord. Ako sa araw-araw, lagi naman ako nabibless. Yan. Kaya lagi ako nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigyan niya sa akin blessing. Pag ako may blessing, share din si Lord. Yan. Binibigyan ko yan. Kaya yan, sa araw-araw ng
aking pamumuhay, aking pagdadrive, lagi ako ginagabay ng Panginoon, kaya ako lagi nagpapasalamat sa Kanya. Paglabas ko ng bahay hanggang sa paggising, lagi ako nagpapasalamat sa mga blessing na pinagkakalabog. At yung nakakaptan ko ngayon ay talagang blessed na blessed ako. Kaya thank you Lord, di niyo ako pinababayaan. Salamat po. Yes. So, yun po. As we proceed na sa ating topic, so maraming salamat sa mga nag-share. At ngayon ako na, wala na yata. Ayan na, mamaya. Wala na, mamaya na lang daw. Kaya mamaya. Ayan. Si CR po pala. So, sige. Si Tatay Bert na lang. Yan, last sharer. So, yan. Yan, si Nanay Elizabeth. God's been good to you. Hindi po, kanina si Sir. Wala ka bang alam na isip sa buhay mo? Wala. Oo. Ayan, okay lang, Nay. Hello. Ayan po. Ako, maraming bigat, pero mas marami ang biyaya ng Panginoon. Amen. Ayan. Dahil kahit hindi man ako nakakakita na maayos, alam kong hindi niya ako pinapabayaan. Amen. Andyan lang siya. Malay nyo, pagdating ng 2027, Yes. malinaw na mata nyo. Ay, 26 na po. Bumalik sa 26. Pasapit ng bagong taon, malinaw na mata nyo. Ang ano niya in his time, naghihintay lang ako. Amen. At alam ko na kahit marami akong pagkakamali at ano sa kanya, alam ko hindi niya ako pinapabayaan. Yan lang po. Amen. So, yan po. Maraming salamat. Pass the message daw. Okay. So, ngayong gabi. So, yan po. Maraming salamat sa mga nag-share. So, yun po. Ayan. Yun. So, shoutout naman natin yung mga nanonood dyan sa mga taga-Paho, may Kawayan City, Bulacan. Yun, mga kaibigan natin dyan. Sina Adi raw, nanonood daw sila. So, manood kayo at hopefully makapakinig kayo dito ng Word of God. Huwag mo na mga barkada, kida. Ayan, mga kabataan natin, shoutout na natin. Instead ng barkada, dapat ayain natin sila dito sa gawain kasi mas kailangan natin si Lord or mas gusto natin si Lord sa buhay natin, hindi mga barkada. Amen? Shoutout natin sa mga kabataan ngayon naliligaw ng landas. Ito ang piliin nyo, itong paglikuran nyo. Dapat dito kayo maligaw. Yes. Dito kayo pumunta kasi sigurado lahat ng problema niyo sasagutin ni Lord. Kasi mostly mga kabataan ngayon nakakaranas ng mga tawag doon depression, yung mga different types of problems meron sila. Kasi kulang sila ng attention. Pero si Lord ang magiging attention ng buhay niyo. Amen? Yan, shoutout natin sila. Maging be example as a young people of God. So, brothers and sisters, as we continue to our, so maraming salamat po pala sa mga nag-share. Palapakan natin si Lord. At palapakan niya din yung mga sarili. Kasi binahagi niyo yung blessing ni Lord sa buhay niyo. At nagpatotoo na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo at sa bawat buhay nating lahat. So, brothers and sisters, let us all welcome with the love of the Lord. Our topic for tonight is a legacy in service to God. Ayan. So, a legacy. So, napakagandang topic natin for tonight. So, let us all welcome with the love of the Lord, our speaker and servant leader of Gatherings Catholic Charismatic Community, the ever beautiful, the forever young. So, my dearest mother of all nations, Sister Sally Vimo. Yeah, palapakan natin si Lord. Good evening, brothers and sisters. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Sabi mo, mas maganda pa tayong lahat sa gabi. Maganda pa ako. Amen. So, itong topic na ito kanina, nakaupo lang ako dyan. Diba, nandiyan ka sa tabi ko. O, diba? Tapos, hindi mo alam nagdadasal ako ng Lord kasi tahimik lang ako, diba? Sabi ko, Lord, ano ba ang magandang topic na ibibigay mo sa akin?
para maipahayag ko sa kanila. So ito ang binigay niya sa akin, a legacy in service to God. So, di ba sinabi ko, Alvin, ano mo, legacy in service to God. So, yung, alam mo, minsan may pamamaraan tayo, pero iba yung pamamaraan ng Diyos. Mayroon yung gusto lang natin, pero iba yung Diyos ang magbigay. Kasi siya, ituturo niya sa atin ang tamang salita na gagamitin natin sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. So, itong legacy in service to God, ito yung mga hindi habang panahon, halimbawa sa isang community tayo, hindi habang panahon na tayo ay parehong leader. Nagpapalit, di ba? Nagpapalit yan. Pero dito sa nangyayari sa atin, hindi mo masasabi na halimbawa may nakaraang kang leader at yung pumalit ay bago. Hindi mo pwedeng sabihin, mas gusto ko yung si sister o si brother yung namumuno sa amin dati. Mas maganda siyang mamuno kaysa dito sa bago. Totoo naman yun, di ba? Yeah, same in the Diba? legacy in government. Oo, di ba? Nagpapalit talaga yan. Hindi pwedeng hindi. So, lahat tayo ay nagkakaroon ng ganitong kaugnay ng ugali natin yun eh. Kasi minsan yung legacy na gusto ni Lord, ayaw natin. Diba? Parang na-attach na tayo dun sa dati. Oo, sa dati. Nagkakaroon tayo ng attachment. Oo. Kapalagayan ng loob. Oo, kapalagayan ng Hindi naman loob. not to the point na ayaw natin. Oo. Ayaw lang natin siya mawala kasi nakapalagayan. Oo. Katulad sa pagkaw umawak ng community, minsan may mga attachment yan eh. Na, naalala mo, di ba ako napagbintangan ng may attachment sa iba, no? Kasi di ba yung mga tao na sumusunod talaga sa akin. Pag sinasabi ko, may prayer meeting tayo hindi mo na, pupunta ko na sila sa bahay, magugulat ako, sumusunod na sila. Nagluluto na sila. Oo, di ba? Sige, Paul. Oo. Kumbaga sa ang pagkaunawa nila noon ng mga leader namin, nagkakaroon ako ng attachment sa tao. Hindi totoo yun. Kasi, alam mo, pag may nakita sa yung tao na pwede kang sundin, susunod yun sa'yo eh. Hindi naman kailangang pilitin mo sila o hilahin mo sila. Sa term mo, gagawin mo lahat para maayos yung community. Sa term mo, kasi term mo yun. Oo, term mo yun. Pero hindi ibig sabihin na meron ka ng attack. Kung meron man, sa term mo, but the time na pwede ka ng palitan, siyempre mawawala na yun. Kasi nga, ginawa mo lahat kasi term mo nga eh. Oo, term mo yun. Kung kasi yung ang service mo, hindi pang habang panahon yan. May time na talagang Gusto mong ibuhos mo lahat Oo. sa time na nandun. Sa time na nandun ka, yung service mo talagang Gusto mo maging mabuti yung ginahawak. Oo, tama yung sinabi mo sis. Kasi nangyari yan noon na hindi ko nung kami na sa iba, sa totoo lang, ang daming tao. Maabot kami ng 50, 60, 80. Ang member, ang mga ma-attend, dami. Tapos, ay di, syempre, hindi ko naman alam na gano'ng mangyayari. So, ang nangyari, nung ako nilipat sa Banlat, inalis na ako dyan sa iba. Kasi binibintangan ako ng mga namumuno sa amin na mayroon akong attachment sa tao. So, nung nilipat ako sa iba, abay, kumunti. Lima na lang sila. No? Di ba? Ilan na sila nun? 5 na lang ang natira. Totoo hindi ako nagsisinungaling sa Ibig inyo. sabihin, yung mga tao nagkaroon ng attachment sa iyo. Oo. Pero hindi Yan. siya. Pero hindi ikaw. Hindi ako. Oo, hindi ako. Pag napagbintaan. Oo. Ngayon, nung hinahanap na ako ng mga tao doon sa iba na pag si Sister Zen din yung na pinabalik dito, ay nandun na siya sa Banlat. Na-assign sa Banlat siya na-assign. Tapos nandun na naman ako sa Banlat, nung dumami naman yung tao, inalis na naman ako doon. No? So, hindi, talaga nung araw, hindi ko maintindihan kung bakit. Oo, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit. Kulyat, Banlat, kulyat. Oo. Eh di sabi ko sa kanila, di tinatanong nila ako, ano ba ang ginagawa mo sa tao? Bakit? Ikaw pa rin ang hinahanap nila. Ikaw ang hinahanap nila. Ang sagot ko naman ganito, sabi ko ganito, alam niyo ako, hindi ako nagsiserve para sa sarili ko. Nagsiserve ako para kay Lord. Sabi ko ganun sa kanila. So, kung ano man yung binibintang niyo sa akin, wala akong kinalaman doon. Dahil ang aking legacy ay mag-serve lang kay Lord.
ng totoo. Wala akong hinahanap na kesyo ganito. Hindi ko kailangan parangalan niyo ako. Hindi ko kailangan yon. Ang sa akin, ginagawa ko lang kung ano pinapagawa sa akin ng Diyos. Hindi naman ako pwedeng magmayabang sa inyo. Sabi niya sa kanya. So, time na nag-meeting, tinawag yung mga taga-iba noon, tinawag. At para maitanong, ano daw bang ginagawa ko? Bakit marami sila? Alam nyo, ang sagot sa kanila ng mga tao, yung commitment ang nakita namin kay Sister Zen. Yung commitment niya kay Lord talagang totoo. Kasi, kumbaga sa ano, kahit kami pinanghihinaan, kahit kami naglalaylo, inupuntahan pa rin niya kami. Kumbaga sa ano, hinihingi ko po silang bumalik sa Diyos. Sabi niya, yun ang kulang nyo. Sabi niya gano'n. Yun ang kulang nyo na hindi nyo nagawa as a leader, as a servant and Lord. Ano yan? So, natauhan sila. Kumbaga sa ano, nawala yung kanilang iniisip sa akin na hindi maganda. So, talagang pinatawag yun, nag-meeting sa Maynila. Tapos dumating yung time na ang sabi sa akin nung leader namin, sige Sister Sen, okay na yun. Dito ka na lang mag-serve sa healing. Sa healing, dito ka na. Huwag ka lang pumunta sa iba-ibang community. Sabi ko, sige, okay, susunod ako. Hanggang sa yung time, sorry pero hindi kailangan marinig na sa ko. Hanggang sa time, hindi alam ni Sol na inalis nila ako sa iba. Ang tinanong ako ni Sol, yung aming founder. Sister Sen, ano bang problema sa iba? Ba't pumunta yung tao? Ano bang pinagagawa mo doon sa dawala yung mga tao? Sabi ko, wala na po ako doon. Sino nag-resign doon? Sino nagkaya ng karapatan alisin ka? Sabi ko, hindi ko masabi yung leader namin na isa. Hindi ko po alam sir. Kasi sabi nila, umalis na daw ako doon, lumipat daw ako sa ibang na-assign. Sabi ni Sir, hindi pwede naman na, hindi ko alam na. Tapos pinaliwanag nila, tinawag sila kasi Sir, ganyan, nagtatanong kasi kami ng Daughters Community. So yung Daughters na community na inaano namin, Sister Sen nagagamit sa iba-ibang community, sabi gano'n. Kaya inaalis siya, pagka nakita na namin na medyo okay yung isang community, tatanggalin namin siya, ililipat na namin siya sa kabila. Nagulat siya sa hindi siya makapaniwala. Mali lahat ang ginawa niya. Sabi niya, mali. Isang pagkakamali ginawa niya. Oo. Diba? Kasi silang nasunod, hindi alam na Kasi kailangan kasi kapag hawak mo yung isang kailangan hubugin mo muna sila. Bigyan mo pa sila ng ugat. Oo. Na hindi na sila... Tama yung sinabi mo. Kailangan sa leader ka, ano ka, encourager. Nakaka-encourage ka, hindi nakaka-discourage. Kailangan, pag nagsalong ka kasi, hintayin mo na magkaroon yung ugat niya na lumago. Tapos magiging matatag na siya. Oo, matatag sa kamiwanan. Kasi ang nangyari nun, binunot na. Kaya doon ako... Pag-umpisa pa lang yung ugat na gumanon Oo, tinanggal agad. Kaya yun, doon na namla yung mga tao. So, sabi ko sa sarili ko noon, Lord, alam mo na ang ginagawa ko. Sabi ko nun. Tapos mga member namin nagpupuntahan sa bahay, umiiyak sila, ganyan-ganyan. Hindi naman ko nagpulong kita sa kanila. Kayo pumunta kayo sa bahay, tayo. Hindi, umiiyak sila, bakit daw, ganyan-ganyan. Hindi ko nalawanan ko sa kanila. Kasi sabi ko, hindi lahat ng leader mananatili. Talagang dumadating ang time na aalisin ka, inaalaw ng Diyos na aalisin ka, mapapalitan ng iba, na meron ding gift na gano'n. Hindi ko naman sinasabing ako lang ang may gift na gano'n. Lahat meron. Kaya gagamitin tayo lahat ng Diyos. Kahit kayo, kahit member lang kayo, gagamitin kayo ng Diyos sa lahat ng area ng buhay natin. Hindi natin alam kung kailan. Yun pinaliwanag ko sa kanila. Kaya doon nila naiintindihan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kay Lord dahil kahit paano,
naipaliwanag ko sa kanila yung bagay na yun. Kailan nawala na di ba? Hindi na nagtuloy. Oo, nawala na to. Paano nga binunot agad? Oo nga, binunod kasi nila agad yung namumuno. Hindi ka Yun. tumutubo? Oo. So, pero alam mo anong nakita ko dun? Inggit. Kasi, yung masamahan ko, yung ginagawa ko, hindi nila kayang gawin. Gumagawa sila ng chismis, gumagawa sila ng istorya para masira ako. Pero hindi sila nagtagumpay. Sa amin din no. Alam mo, Sir, hindi nawawala yan sa isang community. oo nga. Pero alam mo, lahat ng gumawa sa akin nun, namatay. O yan, hindi ako alam na asawa kayo, witness Ako yan. naman, nagsipagwala lahat sila sa community. Ako Oo. lang ang natira. O yun, ibig sabihin, ikaw ay naging matatag, di ba? Naging matatag ka sa pangyayaring yun. So yung time na yun, nagulat ako dun sa mga pangyayari. Kaya, nilip up ko na lang kay Lord. Amen? So, ang legacy, hindi yung ibig ko sabihin yung legacy, talagang may time na dadaling ka ng Lord sa iba-ibang lugar. Diba? Di ba ang sarap pakinggan kasi kapag may member ka sa community, yung alam mo na naglalay mo na siya, Oo. tapos dadalawin mo siya. Oo. Bibigyan mo na yung encourage na bumalik. Oo, Ang tama sarap yan. pakinggan yun ka. Oo. Sarap pakinggan kapag nandun na nagte-testimony na sila. Kung hindi si sister, ganun, ganito, ganun. Oo. Talagang hindi ako talaga maano. Oo, hindi ako Mga lalagyan. ganon. Oo. Di ba napakasarap yun sa pakiramdam na naging magandang halimbawa ka para sa kanila. Yun ang ibig sabihin na yun ang pinanghawakan ko na, Lord, thank you po at binigyan niyo ako ng ganitong service sa inyo. So, ganun. Ang tiyaga kasi ni sister ganito na gano'n na pumunta na nagtuturo sa amin. Gano'n. Sarap Oo. pakinggan yun. Oo, di ba? Nakakataba ng O, nakakataba ng puso, di ba? Kasi nai-encourage mo sila. At saka, alam mo sa sarili mo na may kahit pa paano na isi-share mo yung nalalaman mo. Yun. Yun nga kaya nga sabi dito, pakinggan nyo what do you mean by in Tagalog word, a legacy and service to God. Tagalog meaning pamana ng paglilingkod sa Diyos or legasiya bilang paglilingkod sa Diyos. The concept of legacy, pamana, combined with the service to God. Paglilingkod sa Diyos would be most accurately conveyed through a descriptive phrase. Ibig sabihin, pamana, kailangan yung legacy natin, ipamamana din natin sa mga tinuturuan natin. Amen? So, kayo ay mamanahin. Hindi pera kasi yung Ibig sabihin, pamana, yung aral. Oo, yung aral. Yung pamana na ibibigay ko sa inyo, yung salita ng Diyos. Amen? Yung aral. Oo, yung aral na salita ng Diyos na mapapanatag ang paglilingkod niya sa Diyos kasi mayroon kayong minanang kaugalian na dapat ang paglilingkod sa Diyos hindi lang natin gagawin sa sinasabi natin kundi sa ating ginagawa. Diba? Sinasagawa natin. Kaya alam mo kanina, nung sinabi sa akin ni Lord, the legacy and service to God, sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko masyado maintindihan, sabi mo na. So yung, kanina habang sabi ko kay Alvin, sige Alvin, sulat mo. Yung sinulat naman niya, sabi ko, sige, gumawa ka ng tapos ka ng ibig sabihin ng legacy. So yun nga, ibig sabihin pala ng pamana. Amen. So sino rito ang gusto makamana? Siyempre kami. Amen. Depende sa pamamana mo. Ano ba? Pamana. Amen. Ang pamana ko sa inyo yung salita ng Diyos. Yes. Amen. Di ba? Yun ang panghawakan natin, yung salita ng Diyos sa pamana niya. Amen. And then, biblical topic combining legacy Ikaw, ano in pa and serving God is about leaving a positive spiritual legacy by humbly serving others in a loving and compassionate way as a reflection of Christ's own example. Ibig sabihin, pamamana natin yung mga biblical verse na tinuturo natin sa mga tao
para ang kanilang ang spiritual life nila May magkaroon ng encourage sila. may encourage sila at magkaroon ng positive ang kanilang spiritual life. Di ba? Yung ipamamana mo yung magandang isang halimbawa na ikaw ay nagkaroon ng ganitong buhay, ang buhay mo ay naaayon sa gusto ng Diyos para yung reflection ng Panginoon makita sa iyo ang example. Di ba? Own example. This involves using one's gifts to serve within the community and family. Embodying qualities like love, faith, and purity, and ensuring one's legacy is one of godly influence rather than material possessions. So, kailangan yung mga qualities na makita sa iyo yung love, faith, purity, yung buhay mo ay naaayon sa gusto ng Diyos. Amen? Kasi, at kailangan maging passionate ka, hindi pwedeng yung, kailangan maging maawain ka, hindi pwedeng mataray ka, hindi pwedeng ganun. Kailangan magiging maunawain ka sa mga, as a good example ka ng tao. Amen? Na ginagamit ng Diyos para sa kanyang, You're late. para sa kanya, wala na, Better late than never. May blessing eh. May ano ako eh. may pagkain na naman kami. Thank you, Lord. Papasok ko sa trabaho, tanggap na ako. Praise the Lord, hallelujah. Sige. So, yung qualities like love, faith, and purity, and ensuring one's legacy was of godly influence rather than material possessions. So, ito yung magiging buhay mo asa yung ikaw ay leader, ito ang magiging buhay mo na maging magandang halimbawa ka para sa iba. Oo, di ba? Kasi hindi naman lahat ng leader makikitaan mo ng quality na mapagmahal siya, mapagpatawad siya, maunawain siya. Purity commitment. O, di ba? Minsan, yung commitment niya, minsan may leader na member ka lang, pero yung leader mo, hindi mo maintindihan ang ugali. Tama? Kasi ganito yun, karaniwan sa leader, sa totoo lang, nagkakaroon sila ng self-righteous. Sa sarili nila, magaling sila, maayos sila pamamalakad. Pero sa totoo, hindi mo dapat ipagmamalaki yun. Ako naman noon, natatakot ako sa akin, baka hindi ko kaya. Oo, yun. Oo. Kailangan, as a leader, nandun yung humbleness mo. Nandun pa rin yung pagiging humble mo. Hindi ba sa leader ka, mataas ang katungkulan mo, kailangan pwedeng ikaw lahat masunod. Hindi pwedeng gano'n mag-leader ka. Lalo marami kang basya. Basher. Pero kailangan talaga, ibababa mo ang sarili mo. Kahit na may mas pinag-aralan ka doon sa member mo, ibababa mo pa rin yung sarili mo. Kasi yung way of life ng Diyos para sa buhay mo ay hindi para sa iyo, para sa Panginoon. Amen? Lagi natin isipin, the leader tayo, ginagawa natin lahat hindi para sa iyo, sa Kanya, sa atin, hindi, para sa Diyos. Amen? Sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako mag-serve sa tao, kundi kay Lord. Yes, madalas kong sinasabi yan. Oo, kasi pag sa tao ka mag-serve, masisira ang spirituality mo. Bakit? Di ba? Makikita mo yung lahat ng mali na ginagawa niya, mawawala ka rin. Totoo yun, maglalaylo ka. Bakit? Yung kapintasan ng taong naglilingkod sa Diyos, papakita sa iyo ng Diyos lahat yan para makita yung spiritual growth mo. Ginagamit niya yung tao yun. Oo. Para lang ikaw ang hubugin niya. Oo, ikaw hubugin niya para lumago ka. Pag hindi ka marunong, halimbawa, bumigay ka, ganun na ugali nun, di na ako pupunta dyan. Ginamit niya siguro ako ng Diyos. Oo. Gagamitin ka ng Diyos. Oo, sabi nga, the 4K principles of a spiritual legacy in service to God. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko sa'yo. Daw sabi niya. Oo. Yes, tama. Kung baka sa ano, Ngayon ko lang na-realize, Oo. siguro ang panahon na
maano pa yung community namin. Oo. Ako nga siguro yung ginamit ng Panginoon para maano yung mga member. Oo. Pero mo, ako lang mag-isa laban sa me against the world nga. Oo nga, totoo yun. Ano nangyari sa akin? Oo. Pero Nahihiya nga po. Oo. ang sa akin noon, sabi ko, wala akong pakialam kasi hindi ako naglilingkod sa kanila. Oo. Kay Lord ka naglilingkod. Oo, tama Share yun. ako. Sige, sige. Kasi kami nag-ano dyan saan lugar nila, Marmel. Sa Northern Hills. Northern Hills. Siya ang Leader. with me sa company, may accompaniment with her. Okay. So, every time na kami ay nag-a-absent or ano sila na eager sila na bakit kayo nag-absent? Medyo napapaluwas pa sila. Hindi naman sa talagang napapaluwas kasi talagang hinahanap kami. How come na hindi daw kami pumupunta? Pero Lahat ng ginawakan ko na grupo. Pero talagang Ganun ang feeling sila sa amin. lahat ng mga paglilingkod talagang may pagsubok. Oo, totoo yun. Kasi Grabe. yung pinaka talagang eager na talagang sumusunod sa atin si Margaret. Abalitaan namin mag-ibang Community. Ng ibang sekta. religion. Naging sekte. Nalulungkot kami. Ay, isama na niya yung anak niya, asawa niya sa church. Pero ano din naman, Tapos biglang nawala. okay lang din naman, ang sa akin din naman, okay lang yan na siya, sabi ko sa mga kasama niya. Total, Diyos din naman yung pinuntahan niya. Okay lang. Okay lang yan, Yung hindi mga mawalan. words nila na madiinig mo, doon ako nakakita ng doon kumbaga sabi niya, doon ako nakakita ng liwanag. Yun yung masakit sa kanila na, Oo. di ba? Inaano Pero ang sila. sagot ko sa kanya noon, nung sinabi niya, sis, nakakita ka na ng liwanag, hindi mo lang tinanggap. Oo. Yun ang sabi ko sa kanya. Oo. Matagal ko nang nakita ang liwanag, sis, pero hindi mo tinanggap. Oo. Nung nandun ka, noon mo lang natanggap at nakita ang liwanag. Pero alam mo sis, habang tumatagal, napakaganda niya mag-share, mag-ano, yun yung inaano namin. Oo, pag nag-share noon, kami ang na ganda niyang mag-ano. talagang naano na siya nito, Oo. na through us, hindi na sa pag-ano. Kumbaga sabi niyo, yung din May tinatawag na, purpose din meron siguro. kayong pinamana sa kanila. Yun, tama yun. Kasi ito sabi nga niya, sa number 1 lang, kasi 4 to eh. 4 ways ng ating faithful modeling. Your actions, purpose, and way of life are what you pass down. You can confidently say to your children, I have taught you my purpose, my faith, my patience, my love, and my endurance. So kailangan maranasan natin to para maituro natin sa kanila yung tama. Amen? Kasi pag hindi mo naranasan to, modelo tayo eh. Sabi nga yung faithful modeling ko. So tayo yun. Tinutukoy ng Diyos na your actions, purpose, and way of life, what are you passed down? Ano yung napagtagumpayan mo sa buhay mo? Please lang, huwag muna kayo magkwentuhan. Ano yung napagtagumpayan mo sa buhay mo na nararapat mo ituro sa mga anak mo? No? Kasi yung faith hindi lang basta may faith ka, kailangan meron ka rin patience, may pagmamahal ka, at ikaw ay may endurance. As stated in 2 Timothy 3:10. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay kumikilos, gumagalaw sa buhay natin ayon sa ating pagtitiwala sa Diyos. Pero kailangan ginagawa natin to as a model tayo. Sa pagpaputihan ni Lord sa amin, Oo. kasi mula bagong silang hanggang pateko, naglalakad lang kami. Amen. Yung nga, ibig sabihin, yung pagtsatsaga nyo. Endurance. Endurance. Yung pagtsatsaga nyo. Dahil minsan, Oo. sabi ka rin. Oo, Yung binibigyan. na-adapt ko minsan sa kanila na Oo. napakabuli talaga ng Diyos. Oo, di ba? yung mga ginagawa namin ay yung Binibigyan. acceptance pa nila. Oo, tama.
Kumaga sana tinatanggap nila kayo dahil naging modelo kayo sa kanila. Naging magandang example ngayon. Kaya sabi nga dito, sa 2 Timothy 3:10 states that Timothy had a close personal understanding of the apostles' course, teaching life, purpose, faith, patience, and love. Saka pagandahan pa sis, open yung mga bahay nila. Oo. Doon talaga kami taga-ano. Oo. Kumbaga sa ano, yung faithful modeling natin, yung ating action, ay ipinapakita natin sa tao. Kasi hindi naman pwedeng may faith ka lang eh. Kailangan kasama yung patience, yung pag-ibig mo, endurance mo, pag-check-check mo, humility, Sis. humbleness. Kapag meron ka ng love, lahat yan kasunod. Oo, ito yun. Unahin mo yung love. Kasi kung wala kang love, kahit may patience ka, may faith ka, may purpose ka, kung wala kang love, di mo magagawa. Oo, hindi mo magagawa yan. So, bilang naglilingkod sa Diyos, kailangan natin gawin ito sa buhay natin. Kasi naglilingkod tayo sa Diyos eh. Amen? Number 2. Serving Serving others, servanthood is an act of work, Hindi ka niya makita. act of worship and obedience to God. Modeled by Jesus, serving others, especially those in need. So, yung serving others, yung ating paglilingkod sa tao, o sa iba. Alam mo, paglilingkod mo sa is an act of worship. Para ka na nagpupuri sa Diyos, no? Dahil ikaw yung ginagamit ng Diyos na maging sample para maglingkod ka sa iba. Alam mo, ang paglilingkod kasi hindi na basta ka sa Diyos sa serve. Kailangan nagsiserve ka rin sa tao. No? Oo nga, nagdadasal ka sa Diyos, pero hindi ka naman naglilingkod sa tao. Masipag ka magsimba, masipag ka lahat, pero hindi ka naglilingkod sa tao. Bali wala lahat yun. No? Sabi nga niya dito, especially those in need. Is seen as serving God directly as explained to Matthew 25:40. Biblical stewardship and part of a spiritual legacy is ensuring your family is cared for with a practicing biblical stewardship, which includes being deaf, and providing for them. Kailangan leader ka, alamin mo rin yung mga kakulangan ng pamilya mo. Pero hindi naman natin alam lahat. Hindi naman lahat ng pamilya natin maakay natin sa ganito eh. Di ba? Tama ako? Napakahirap mag-akay ng pamilya sa gawain ng Diyos. So, ito ang hindi lang nila alam sa mga pamilya natin. Ang hindi nila alam, pag hindi sila sumusunod sa mga pamilya nila, relatives nila na nag-aakay patungo sa Diyos, hindi sila i-bless. Bakit hindi sila i-bless? Kasi hindi sila sumusunod. No? Kailangan may deep relationship ka sa Panginoon. Kasi magagawa ng Diyos pagpalain ka. Pag nakita niya na mismo pamilya mo ay naaaya mo sa ganitong paraan. Pero kailangan talaga, sabihin mo natin, mahirap gawin. O, sabi nga dito, sa Mark 10:45, no, even the Son of Man did not come to be served, but to serve. No? Lahat tayo itinawag ng Diyos hindi para paglingkuran, kundi maglingkod sa Kanya. Amen? So, lahat ng gagawin natin, hindi na sa tao, sa Diyos, sa ating kapwa, mismo sa ating pamilya, ay magkaroon tayo ng service. Meron tayong pamamaraan sa pagsuserve sa pamilya. Alam mo, pinakamasarap sa pamilya, yung tatanungin ka, di ba, may problema, anak mo may problema, kapatid mo may problema, yung kasama mo sa bahay. Hindi yung, parang baliwala lang sa atin yan. Kung hindi tatanungin din natin, anak, ano ba problema mo? May naitulong ba ako?
Sa totoo lang, minsan kasi tayo kulang sa ganun eh. Nagsiserve tayo sa labas, nagsiserve tayo sa simbahan, nagsiserve tayo kung saan. Pero mismo tayo, sa pamilya natin, hindi man lang natin matanong kung ano problema niya. Amen? So, yan, at saka minsan, ang pamilya, kailangan sa pamilya, magsasabi ka rin ng totoo. Amen? Kailangan magsasabi ka rin ng totoo ng problema mo. Kasi hindi ka matutulungan sa panalangin kung hindi mo sasabihin yung totoo. Kasi minsan ganito eh, ang pamilya, ang miyembro ng pamilya, nahihiya. Ayaw niyang malaman ng magulang niya, ganun siya, na ganun kabigat ang problema niya. Kasi ang katwiran ng iba, problema ko lang ito, bibigyan ko pa ng problema ng magulang ko. Eh, yung problema kong pinapasan ibibigay ko pa sa kanila, di lalo sila nagka-problema. Hindi katwiran yun. Hindi pala katwiran yung problema mo, susuluhin mo. Hindi ganun. I-open up mo. Sabihin mo. Kasi once na sinabi mo yan, madadamayan ka nila. Kahit sa, alam mo, hindi naman sa pera pinag-uusapan dyan eh. Na madamayan ka. Ipagdasal ka lang, pinaka-the best na regalo ng Diyos yun sa'yo. Amen? May pagdasal ka lang ng pamilya mo, napakasarap nun. Kaysa naman itinatago mo. Walang mangyayari pagtago ka ng tago ng problema. Sa sarili mo yun. Hindi mo binibigay. At, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. So, paano ka matutulungan ng pamilya mo? Kung alam mo, may problema ka sa asawa mo. Andiyan yung nanay at tatay mo. May problema ka sa anak mo. Andiyan yung nanay at tatay mo. Sabihin mo. Amen? Magsabi ka, mag-open up ka. Huwag yung susuluhin mo yung problema. Sabi mo, ako lang nakakalam mo. Hindi yung problema ko, ako nakakalam. O di, bahala ka. Suluhin mo yung problema mo. Depende na kasi sa problema na i-share mo. Oo. Hindi naman lahat ng problema ay pwede mo i-share. Oo. Pero hindi sis, kasi kailangan talaga mag-open up ka. Hindi pa pwedeng sasabihin mo na wala naman silang pakialam sa problema ko eh. Kasi, pag ganyan ang ginagawa mo, true enough, na ikaw ay gumagalang at nagre-respeto sa magulang mo. Hindi pa, paano kung Tama. ako, maraming problema. Ganon, di nasaktan ka lang. Kaya po. Oo, hindi. Noon ganyan din ako. Ay, pipili ka ng mas yung... Oo. Yung... Hindi, sa pamilya lang. Hindi mo naman kailangan sabihin sa ibang tao eh. Basta within the family group mo lang, family mo lang. Pwede yun. Pero ang ibig sabihin, kasi may tao minsan na, ugali na isang tao sa pamilya, mainit ang ulo. Magugulat ka, ano ba ito? Parang itong abnormal, lagi na mainit ang ulo. Pag uwi sa bahay, mainit na ulo. Lagi nang galit. Lagi nang galit. Hindi mo maintindihan kung bakit. Diba? Lagi kang galit na hindi maintindihan kung bakit. Ano ba problema nito? Ba't lagi nagagalit to sa akin? O yun. So, isang tanong yan na kung minsan, ang isipan ng tao, kahit, alam mo, ganito yun eh, kahit nagsiserve ka sa Panginoon, kung dala-dala mo yung problema mo, hindi mo ma-overcome yun. Bakit hindi mo ma-overcome? Kasi ikaw lang nakakaalam. Amen? Pag ikaw lang nakakaalam ng problema mo at hindi mo sinasabi, hindi mo ma-overcome yun. Kahit anong dasal ang gawin mo, kahit magluluhod ka pa dyan, hindi mo ma-overcome. Kaya nga tayo may community, part ng buhay natin yun. Hindi lang yung part ng ating community bilang isang anak ng Diyos. Part ng buhay natin yun. Di ba ba? May malapit tayong ka-sister. Sis, ano mo? Mag-open ako sa'yo. Pwede ba ipag-pray mo ako? Pwede mo sabihin yan. Hindi pa pwede na, di ba may problema ka, dala-dala mo. Tuwing atan ka ng prayer meeting, mainit ang ulo mo, naiinis ka, kasi dala-dala mo. Pero kung hindi mo dala at iniwan mo na doon sa mga kasister mo, binigyan mo na, sisi, pag-pray mo nga ako sa ganito, please lang, please keep quiet.
Tapos magpapayuhan ka pa. Yung concern. yung concern, Yan ang malakas makapagpaboost ng iyong Oo, nakaka-encourage yun. Nagpapalakas ng loob mo. Tama ako? Yung nagpapalakas ng loob mo. Hindi yung sarilinin mo. Hindi yung, wala naman silang pakala. Problema ko ito. Ba't pa sila Sasabihin mo, na, whatever. whatever. Diba? Kumbaga sa kasi nung araw, hindi ko rin maintindihan yun. Bakit pa ako sasabi Mami, i-chismis pa ako. Alam mo, ganito yun Hindi mo na problema yung i-chismis ka nila. Dahil hindi man ikaw nagkakasala, dun sila. Tama, mali. Problema ko pa din pag ako i-chismis nila. Oo, diba? Ano pa ba? Oo. Pero ang tawag mo nang sabihin sa kanila, ano ba? Diba? Pero ako noong araw ganun. Pero ngayon hindi na. Kasi doon ko nakita na mas makakatulong sa iyo ang tao. Hindi, tama talaga. Yung mga trusted people sa community, open up. Pero hindi yung pumunta. Oo, hindi lahat naman. Lahat na i-open up. Hindi lahat naman. Ang ibig sabihin yung pwede ka mag-trust. Sa social media na lang. Nagugulat ka, naka-open ka sa social media. Oo, hindi. Ibig sabihin, doon sa taong alam mo mapagkakatiwalaan mo. Hindi pwede. Kaya ako meron ako kasi hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Pero natutuwa ako dahil Confidential. wala naman ako binabanggit na pangalan. Wala akong binabanggit. Pero lahat ng problema niya, sinasabi niya sa akin. So, nag-uusap kami. Ganon din ako, open up din ako sa kanya. Kaya natutuwa kami. Dahil kami parehong nagdadasalan sa bawat isa. Nire-resolve ng Diyos. Kasi nagkakaisa kami. I-resolve pa ng Diyos ang problema mo pag nagtutulungan kayo. Lalo na pag magkapatid kayo, magnanay kayo, magtatay kayo, mag-asawa kayo. Nare-resolve ang problema. Bakit? Nakikita ng Diyos na nagkakaisa kayo. Paano kung may problema ka? Instead na tulungan ka ng isa, sisisihin ka pa. Ikaw kasi, kung hindi ikaw, Diba? Ganon. Maling-mali yun. Hindi mo pwedeng isisi sa isa. Yung problema mo, isisi mo sa kanya. Ikaw kasi nagsimula, hindi mo na ako magbibigyan nito, hindi dahil sa ganon. Usapan natin yan. Oo, dapat. Yung kailangan, ano tayo Yung concern nga, Yung concern, yung concern. Kasi makikita mo, alam mo, tsaka tayo naman na pinagsasabihan ng problema, huwag naman natin sasabihin doon sa isang sister na ito, isang kapatid natin. Ikaw kasi, ikaw nagsimula niyan tapusin mo, bahala ka. Hindi ganon. Kaya siya nagsabi sa'yo, dahil titiwala siya, makakatulong ka sa kanya. Kaya sa cell group namin, sa talagang panahon since 2008, yun ang share niya, yun ang problema niya. Tapos sasabihin sa amin, sa atin na lang yun, huwag mo nang palabasin. Sabi ko naman, since 2008 hanggang ngayon, yan at yan nung sinishare mo sa amin, at yan at yun din ang sinasabi namin sa'yo, lumabas ba sa ibang tao? Hindi. Tama. Kasi, ang patakalan kasi, once na nandun ka, pwede mo yung pag-usapan mo. Pero paglabas, ilabas na sa tenga, sabi niya. Confidential. Okay. confidential pa na yun. Kumbaga sana confidential yun. Pwede yun. Halimbawa, dito sa amin sa bahay, kasi si Sernet nandito lagi yun. So naririnig niya yung aming mga diskusyon sa pamilya namin. Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun, It's not new. hindi ibig sabihin nun, hindi naman ibig sabihin na sinet, chismosa, madaldal, ganun. Hindi, tahimik lang siya. Basta, magugulat na lang kami, umiiyak na yan. Ibig sabihin, yung concern ng tao sa pamilya, napakasarap nun. Yung may concern sa'yo. Kaysa naman yung, sabihin, ganyan naman pala yung pamilya niya, hindi na ako pupunta doon, bahala sa sabuhin, sila mag-prayer meeting. Hindi ganon, Away diba? sila ng away. Hindi na nga ako pupunta. Yan, diba? Yun ang katwiran ng iba. So, pag ikaw ay sarado ang utak mo sa Diyos, ganyan ang magiging katwiran mo.
Sila nga, hindi Pero kung nila bukas, sa pamilya nila. oo, Tapos pero, ano sila ng salita ng Diyos, ganun. oo, di ba? May mga O baka sa ano, ang sarili mo, iniisip mo, pero iba naman ang iniisip ng tao sa'yo. Di ba tama? So pag ikaw ay, ang legacy mo, na nakikita sa'yo ay mabuti, ipamamana yan sa'yo. Mamanahin mo yon na maging ganun ka rin sa pamilya mo. Amen? Kailangan matuto tayo mag-open up. Mag-open up, magsasabi ka ng totoo. Hindi yung magsisinungaling ka pa. Okay, then number 2. Number 3 na. Number 3 pala, sorry. Endurance and faith. A legacy of faithful servants is built on obedience, endurance through trials, and unwavering trust in God, even in difficult circumstances. Sabi niya rito, endurance and faith, a legacy of faithful servants to build on obedience, endurance through trials. Na kailangan, sa pagsunod natin sa Diyos, mapagtatagumpayan natin yung mga trial sa buhay natin. Kasi katulad yun sa buhay namin, nagkakaroon kami ng trials. So makikita yan, alam mo ba ang sabi sa akin ni Lord nung ako'y nagdadasal? Alam mo, sabi niya, inaalaw ko ang mga problemang nararanasan niyo ngayon. Kasi, yung trust ng tao, makikita niyo yun sa pamagitan ng kilos at galaw nila. Kung paano nila tatanggapin na yung buhay niyong hindi maganda, pag natanggap nila yun, tunay silang naglilingkod sa akin. Oo, natanggap. Paano ang tingin mo sa amin natanggap namin? Yes. Kasi kung hindi nyo natanggap, hindi kayo pupunta rito. Akala ko sasabihin mo hindi, lalabas Hindi. talaga. Inalaw ng Diyos yan. Sabi ko, inaalaw pala ng Diyos. Tapos minsan tayo mga leader na may kapintasan. Hindi lahat ay mabuti ang papakita natin sa tao. May kapintasan tayo, makikita ng iba sa atin na hindi natin gusto. Pero inalaw ng Diyos yan. Kasi kung faithful ka kay Lord, hindi mo titingnan yun eh. Dahil hindi ka naman doon sa tao naglilingkod, sa Kanya ka Ito lang naglilingkod. kapintasan nito. Maitim. Kamukha doon ni Richard Gomez. Okay. So, yun nga, no? Sabi nila, Yung mga difficult na circumstances sa buhay mo, ipinakikita ng Diyos yan. At isa sa atin nakakaranas ng ganun. Alay. Amen? Yung mga ganitong difficult circumstances. English yun. Ano nga, English yun. Pero, nakakaranas tayo, hindi ba, Net? Ikaw nakakaranas ng ganyan. Lahat naman. Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Mga difficult na circumstances na hindi natin gusto, pero bakit nangyayari? Yun ang malaking question eh. Oo. O, di ba? Oo. Yun ang malaking palaisipan sa bawat isa. Oo. Sabi mo, hindi man ako nagkukulang, naglilingkod Oo. naman ako. Di ba yun ang Oo. tanong ko? Oo. Bakit Pero bakit nangyayari? Oo, bakit Nararanasan nun. Ay, Okay. doon mo maintindihan na kaya pala inaalaw yun para mas lalong matatas ka sa Oo, pananampalataya oo. at lalo kang lalapit sa kanya. Ano? Oo. Hindi lang yan. Alam mo, inaalaw ng Diyos yan para maipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Kasi once ay pinakita mo sa Diyos na mahal mo siya, kaya mong tiisin ang lahat. Amen. Ito eh. Amen? Matitiis mo lahat yan. Wala kang pera. Diba? Diba? Totoo hindi. Wala kang pera. Walang taong makakaintindi sa'yo. Matitiis mo lahat yan. Walang makakauna. Ultimo pamilya mo, hindi ka maintindihan. So yung time na yon, makikita mo na kahit ganun na nangyayari sa'yo, tuloy-tuloy ka pa rin mag-serve kay Lord. Kasi isa lang ang ibig sabihin nun. Oh, walang nagpapayag sa iyo, ikaw lang. Kasi mahal ko si Lord. Kaya nga, Oh, kaya naman kami why? Amen. Amen. And He used you. Amen. Kasi ako, yung araw, He's going to this. sa totoo lang, Going to this. magaan ang pera sa akin eh. Mabilis, madali lang.
Pero ngayon, kung kailan ako nagsusulpi sa Panginoon, saka ako nakakaranas ng ganito. Kung isip ko lang pairaling ko, mahirap tanggapin. Pero pag ang gusto ng Diyos, alaw sa buhay mo yan, matatanggap mo. Dahil doon sa pangyayari sa buhay ko, nakikita ko na mahal ko talaga si Lord. Yes, you must face your trial. Yes. Amen. Saan ba nang galing dito? Amen. Amen. Alam mo, katulad kay Sister Beth, aranas ka ng gano'n. Sabi mo nga, hindi ka makakita. Alam mo, hinihipo ka lang ng Diyos. Hinihipo niya na maging matatag ang pag-ibig mo sa Kanya at hindi mo siyang kahit ipagpalit sa anumang bagay. So, pinatatatag ka lang ng Diyos. Kasi, ikaw ay gagawin niyang isang halimbawa para sa iba. No one. No Diba? No one can stop you in serving Walang the Lord. makakasaling sa'yo. Kasi gagamitin ka ng Diyos sa isang community na maisishare mo yan. Na nangyari sa buhay mo, kaya ka nagkaganon dahil si Lord ang may gawa nito. Pero alam mo, paniniwala ko, liliwanag ang mata mo. Kasi gusto lang ni Lord na lagi ka maging malapit sa Kanya. Inaalaw niya lang Kailangan yun. niya yan, i-cleanse niya muna para makapagnilay ka. Oo, totoo yun. Oo. Pinagninilay ka ng Diyos. Kasi ganito yun eh. Pag tayo may mga karamdaman, isa lang ang ibig sabihin ng Diyos, magnilay tayo. Kasi doon niya ipapakita kung gaano siya kahalaga sa atin. Kasi pag mahalaga sa iyo, Diyos, ma-accept mo lahat yun eh. Kasi alam mo, hindi ka niya pababayaan. Basta lagi mo lang iisipin sa buhay mo na hindi ka niya pababayaan. Amen? Amen. Apat na tayo Character and service. The Bible provides specific qualities to cultivate in one's service such as love, faith, and purity. Kailangan yung karakter natin sa ating pagsaservice kay Lord. Ipinapakita natin yung pag-ibig natin, ang ating pagtitiwala sa Kanya, yung purity natin, yung kalinisan natin. Papakita natin yung kay Lord. Pero all the times na habang naglilingkod tayo sa Diyos, andyan yung pagsubok. Even Kaya, Diba? kaya mahirap yung purity. Kasi Oo. nga maraming pagsubok na gumagana sa'yo. Hindi mo Oo. may makikita yung purity mo. Hindi Pero mo- yung faith at saka love, pasok Meron, yan. pasok yan. Pero yung purity, mahirap. 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 Meron ipakita sa ka, tao. pero hindi po na naibibigay mo yung Oo, pagka-purity mo. oo, Kasi marami tama. ang pagsubok na dumarating sa'yo. Noon niya naging tanong sa akin, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng purity? Malilisan na kalooban. Okay. Alam mo, ang tunay na purity sa isang tao, hindi naman yung panlabas na anyo mo eh, Oo. na maging mabait ka, Most inside. yung maging mabait ka, matulungin ka sa ibang tao, hindi yun. Kundi yung hindi ka nag-iisip ng masama sa iyo kapwa. Totoo yan. Yun ang tunay na purity sa buhay natin. Hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Once na ginawa mo yun sa buhay mo, lahat ginaganyan kanila, binabaliwala mo kasi alam mong si Lord ang kakampi mo. Amen. Totoo yan. Amen? Wala tayong kakampi sa buhay natin, si Lord lang. Hindi natin pwedeng maging kakampi anak natin, asawa natin, kaibigan natin. Hindi totoo yan. Kasi lahat yan ay may pagkakamali din, katulad natin. So, ang ating purity sa isip natin is kailangan ang isip natin malinis. Hindi na nag-iisip na marumi sa ating kapwa. At alam mo, ginaganong ka. Halimbawa, may gumagawa sa inyo hindi maganda. Instead na ipagdasal mo siya, Lord, pagpalain mo siya. O ano man ang iniisip niyang masama sa akin, linisin mo po ang kanyang isipan. Alisin mo po yung mga maruming iniisip niya para sa akin. Ganun ang prayer pala. Pag ikaw ay nag-isip ng maganda, maganda rin ang darating sa buhay mo.
Amen? Isabi mo dyan sa katabi mo, Kaya to, mula ngayon, Isipan na. mula ngayon ha, huwag mo na ako pag-iisipan ng masama. Oh, ikaw. Huwag mo na ako pag-iisipan ng masama. Judgmental ha. Oh, yun. Don't judgmental. Bibigyan ng death threat ha. Oo. Kasi, sabi niya, Jesus, the ultimate example of a servant, na stated in the Matthew 20:28, He came to serve others and give His life for them. Nag-ayos siya ng His hugas act ng paa. of washing His disciples' feet in John 13:12-14 demonstrates that no task in the dignity of a servant. No? Yung kababaan ng loob ng Diyos, ang gusto niyang gawin natin sa buhay natin. Yung paghugas niya ng paa sa kanyang mga disipulo, ano ang tingin niyong ginawa ng Diyos doon? Yung paghugas niya ng paa sa kanyang mga disipulo. Humbleness. Diba? Humbleness, kababaang loob. Amen? Kaya, pwede natin sabihin sa ating katabi, Sister, sorry kung nasaktan kita. Sister, sorry kung nasaktan kita. Sister, sorry, nasaktan kita. Amen. Kailangan matuto tayo mag-say ng sorry. Yan, ganyan. Magsusorry tayo kasi hindi naman tayo lahat ay mabuti. Amen? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kailangan i-accept mo sa sarili mo na nagkamali ka. Huwag kang mayabang. Tapos mo, siya naman nag-umpisa, hindi naman talaga ako nag-umpisa. Ano niya ako eh. Pwede sabihin niya, diba? Kailangan i-accept mo na ikaw din ay may pagkakamali. Huwag kang magyayabang, huwag kang magsasabi na wala kang kasalanan. Wala akong kasalanan sa kanya. Siya nag-umpisa lahat ng ito. Kumbagang bungon siya. Oo, di ba? Kumbaga sa ikaw, natatanggap mo sa sarili mo na nagkamali ka. So, ang isang kayo na dapat na gawin ng isang tao, acceptance. Di ba? Acceptance. Kasi pag may acceptance ka, papasok yung humbleness, love, patience, lahat papasok sa'yo. Lahat, di ba? Kasi kailangan marunong tayo tumanggap. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tanggap mo na ba ako ngayon? Tanggap mo na ba ako ngayon? Ayun. So, pagka natanggap natin lahat ng ito, okay. So, sino rito ang may mga problema? O, siyempre lahat. Wala. Amen. Tama. Okay. So, ganito pumikit kayo. Pumikit kayo, magdasal kayo kay Lord ng taimtim. Wala sa puso nyo. At kung ano man ang makita nyo, limang may papakita sa si Lord na ibon. Kahit ano makita nyo, sa isipan nyo, makikita nyo yun. Pag kung ano nyo makita nyo, pwede nyo i-share. At anong kahulugan nung ibon na yun sa'yo, sa buhay mo. Amen? Amen ba? Amen. Okay, sige. Start na tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we praise you. We thank you so much, Father, for your love, for your kindness, for your forgiveness, for your faithfulness. Lord, sa oras na ito, ipinataas ko po sa iyo ang aking sarili na ipagkaloob mo sa akin, Panginoon, na magkaroon ako ng tamang kaisipan o pandiwa sa aking paningin upang maipahayag ko ito ng ayon sa iyong kalooban. At alam ko, Lord, ito ay isang pag-correct sa aking kamalian na nagawa sa iyo at tama mo, Panginoon, ang buhay ko. Ilagay mo sa tama ang buhay ko. Kaya Lord, sa oras nito, inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang maghari sa oras nito sa bawat isa sa amin. So, as the Holy Spirit to guide you, ngayon pag may nakita na kayo, pwede nyo itaas ang kamay nyo at pwede nyo i-share kung ano yung naramdaman mo.
Wala pa kayo nakita? Pwede kayo magtaas ng kamay at mag-share kayo kami. Sige, sister. So, Ano, sa una, madilim. Then parang may lumiwanag na parang daan. Then doon sa pinakadulo is a heart. Puso na napakaliwanag. Yun ang nakita ko. so ano yung ibig sabihin sa iyo naman? Ano ba yun? Kasi una, madilim. Then nag-open up, liwanag, parang daan. Sa dulo is puso. So, ibig sabihin, ano nga ba? Basta, ang sa akin is, ganun kaliwanag at kalaki ang pag-ibig ko sa Diyos. Amen. Okay. Sige, sis. Ininom ko na sa kanya yung mga aking samo at kalangin. May award na niya. Yung mga ulap na white na yung parang yung damit niyang white na habang nililip siya sa heaven. Ano niya sa heaven? Pag-akyat. Maliwanag yung aking mga dalangin na acceptance yung acceptance. Hopefully. Amen. Sa iyo, Sister Beck. Ako naman, pag-ibig ko pa lang, isang daan na malapad. Walang basta daan na malapad tapos sa pupunta ko may galon. Pero yung ibon, hindi siya nakaano lang sa lupa. Nakadaop sa lupa. Sa lupa. Sa lupa. Yun lang, nakatingin na. Okay. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Okay. Ano pa? Okay. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Brad. Sino pa? Ikaw. Mercy. Ikaw pa, ano nakita mo? Kagalang po. Hindi, ano nakita mo? Nakita ko yung kailangan matutunan sa inyo. Ang kagalang po. Sino pa? O Lisa, ano? Ulap siya na kasama mga bulaklak. Hindi ko alam na parang naliwanag siya eh. Tapos may mga paro-paro kulay brown. Napapaligiran siya ng mga bulaklak. Oo, ayun na yun. Muntik na ako nakatulog ah. Madilim na paligid. Ang ganda ng kita. Okay, sino pa? Yes, ikaw! White na ano siya, white na butterfly. Yun na siya, yun na siya sa isa. Sino pa? Sino pa? O Teresa. Hindi ba kayo? Sige! Sa ako hiningi ako. Sa loob siguro si Pakikip ko pa lang, parang sinabi na niya na lahat na hinihiling ko daw, ibibigay niya sa akin. Thank you, Lord.
Alam ko na. Makalipat na si nanay. Amen. Nanay. Wala na. Makalipat na siya. Wala na. Wala na. Pension. Wala na. Okay. So, alam mo, Oo, okay. So, sino yung nakakita ng ulap? Ako. Siya. Hindi ka na dito. Hindi nga. Ah, Kita ko. kasi ang buhay nyo, naka-boundary ng problema. Naka-boundary ng problema. Yung buhay nyo na nakakita ng ulap. Amen? Naka-boundary ng problema. Na hindi mo maintindihan kung ano ang solusyon doon sa problemang nangyayari sa inyo ngayon. Pero na ba't may bulak-bulak kasi pang-pang Hindi naman ibig sabihin na may patay. Hindi brown, Nay. Hindi. Brown na parang-paron. Pero may pag-asa. Parang may brace. Sa kanya. Sa kanya. May pag-asa. May pag-asa yung buhay nyo na nakapaligid sa Kasi ginawa ka. Sama niyo kayo dito, Nay. nakapaligid. So, Para kasama siya. ang ibig sabihin nun, lahat, ang ibig sabihin na in-interpret ng Diyos sa atin, lahat gusto nating gawin sa ikabubuti, pero may hadlang. May hadlang. So, ano yung hadlang na yun? Na nakikita nyo sa buhay nyo. Ano ba yung mga hadlang na yun sa nakikita nyo? Oo, nagkahadlang. Hadlang, pwedeng pamilya, no? Pwedeng pamilya, pwedeng kaibigan, pwedeng kasamahan sa trabaho, pwedeng kasama sa community. Yon. Yun yung mga hadlang. Hadlang na nakikita natin sa buhay natin. So, yung hadlang na yon, ipagdasal niyo kay Lord. No? Ipagdasal niyo kay Lord para maipagdasal niyo yung hadlang na yon, na yung nagiging hadlang sa problema niyo ngayon. Kaya nga di ba yung ibon, hindi siya lumilipad. Nakadapa siya. Ibig sabihin nun, may hadlang. May hadlang yun. So, yan ang, alam mo, yan ang alam ninyo kay Lord. Kung ano, Lord, ano ba ang hadlang sa buhay ko? Ba't parang may mga prayer ako na hindi ko ma-receive. Hindi ko makamit, parang ganon. So, alamin mo yan. Next week, isi-share nyo kung anong ibig sabihin. Kung anong ibig sabihin doon sa panaginip ninyo. Lalabas yun, maniniwala. Kasi, meron kaming workshop na ganyan nung araw sa Lord's Flock. Naalala ko. Na lahat kami pinapit. Ang sa akin naman, yung nakita ko noon, yung papel na wala namang gumalaw ng papel na yun. Kundi, nagtataka ko ba, gusot yung papel. Yung bang parang nilamukos yung papel. Nang niladlad ko, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin nun. Sabi ko, ba't itong nakita ko? Bakit papel na nilamukos? Yung pala, ang ibig pala sabihin sa akin yun, nung makita ko yun, yun pala yung buhay ko. Na hindi ako dadaan ako sa maraming pagsubok. Na kailangan yung malampasan ko. Pag yung lukot ng papel na yun ay malampasan ko, ibig sabihin na pagtagumpayan ko. So, yung buhay ko noon, na pagdadaanan ko sa pamagitan ng papel na yun, nakikita ko na yung buhay ko ay maraming pagsubok. Kaya pala, gusot ang nakita ko. So, yan, maunawaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Mamayang gabi,
pag matulog kayo, hingin nyo kay Lord, Lord, ano ba ibig sabihin ng pinakita mo sa akin? Ipaparamdam sa iyo ng Panginoon yan kung bakit mo naisip, bakit pinakita niya sa iyo yung ganung sitwasyon. Ayun sa akin. Oo, ikaw. Yung sa'yo, kasi di ba sabi mo, ano ba yun? Una, madilim. Madilim. Yun yung mga, yun yung ibig sabihin, yung pagmamahal na hinahanap mo, hindi mo pa nakikita, yung pure love. Pero ano naman madilim tapos biglang lumiwanag. Oo, hindi, Lumiwanag naman yung Oo. nag-open up. nag-open up siya. Tapos parang daan siya. Pero yung daan niya, ibig sabihin, Hindi, maliwanag yung daan maliwanag yung daan. Oo. Pero, bakit ka nakakita ng puso? Ano ba ibig sabihin ng puso? Di pa pag-ibig. Pag-ibig. Yun. Wala. Yung tinatawag na pure love. Di mo nakikita sa buhay mo yun. Yung pure Nakita ko love na. Oo. Yung pure love ni Lord, nakita mo. Oh yeah. Pero Pero yun lang naman ang hinahanap ko yung pure love sa tao. Oh, never mind. Naku, okay. Sige, sa'yo. Totoo yun. Maniwala ka sa akin. Yung hadlang na yun na tinatawag ko sa'yo, sinasabi ko sa'yo, malalaman mo yung kung ano yung hadlang sa buhay mo. Pag nagdasal ka kay Lord, Lord, ano ba ibig sabihin ko? Ang importante sa akin is love from Him. Yan. Oo. Yung ibig sabihin, yung ano ba tong hadlang na to? Ba't ganito? Bakit may hadlang sa buhay ko? Ano ba ibig sabihin ng hadlang na yun? Sa prayer mo, lalabas yung kung ano ibig sabihin. Hindi kung ganun man ang ibig sabihin nun. Ayaw ni Lord na mayroon akong ibang mamahalin maliban sa Kanya. Oo. Pero hindi, ang ibig sabihin, hindi ganito yun eh. Kasi ang karakter ng tao, mapagmahal tayo. Pero, walang ibinabalik sa atin na pagmamahal. Yun ang ibig sabihin. Mahal tayo sa isang tao pero hindi tayo nasuklian. Parang Nasuklian. Yun ang ibig sabihin. Alamin mo ngayon kung ano yun. bibigay sa inyo. I don't need to know already. Okay. I know the answer already. Yes. So, ikaw, tayo lahat, kung ano yung mga hadlang na yun, yun ang alaman natin kung bakit. Sasagutin ni Lord yan, maniwala kayo sa akin. Masasagot niyo yan, yung mga tanong ko sa inyo. Kasi naging workshop namin yan sa... May ano kung mahalin niya ako, hindi. Oo. I don't care. Kumbaga sa ano, ganito yon. Yung sa'yo naman, ang ibig sabihin sis, hindi baling magmahal ka, kahit hindi ka mahalin, para, kung ang para sa'yo, si Lord nagmamahal sa'yo. Correct! Kahit hindi mo naramdaman sa Yun isang ang tao. idea na nakita ko sa'yo. Hindi baling nagmahal ka, pero kahit hindi ka mahalin, Hindi ka nasuklian. importante sa'yo, minahal ka ng Diyos na mahalaga. Hindi ibig sabihin na hindi ako minahal. Oo. Minahal pero hindi yun na-expect ko. Oo. Parang ganon. Kumbaga sa ano, hindi ka satisfied Oo. sa naririnig mo. Hindi ka satisfied. But satisfied ako kay Lord. Oo. Yun ang Yun important. ang ibig sabihin sa iyo. Yun. Okay, wala na. Sige, mag-LO na tayo. Tulong yung basket. Brothers and sisters, let's have our love offering. Guys. My heart comes to life again. And know I'm your love, and know I'm your love. Kasi, My praise, it belongs to you. And every part, I won't pass this moment by. Oh, I want to praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love is
every time, over again, over again. I think in every part of me, I'm giving it all, I'm giving it all. I won't pass this moment by. Oh, I just want to praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love is on over again. Oh, because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love is on me over again. Oh, oh, oh. So let's pray for our love offering. Okay, let's send our hands to our love offering. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, graciously, thank you so much for this love offering at tagalog mo sa iyong mga anak. At ito'y binabalik nila sa iyo ng siksik biglig at gumapaw. At ang pagbabalik nito, Panginoon, ay nagmula din sa inyo. Bigyan mo sila ng malakas na kalusugan at ipagala mo sa kanila ang financial na pangailangan at higit sa lahat ng kanilang mga pamilya ay maging maayos at nasa mabuting kalagayan. Thank you, Father God. All this we pray. In Jesus' name, Amen. At magpa-closing prayer tayo. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Lord God, we thank you so much for your message, for your love, for your protection. At alam namin, Panginoon, na sa mga salitang narinig namin sa iyo mabuti na kaalaman at pinagkalap mo sa amin bilang legacy ng aming service sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God. All this we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay. So, nahinga lang ako ng pasensya sa inyo kasi hindi ako nakapagluto dahil wala kaming engas. Bumili lang si Iday ng Tani. Abutani na kaman. Butani. Butani. Oh, tapos na. Ano nagkakain sa kapayang? So maraming salamat again. We'll see you next Saturday. Ang ating last prayer meeting for the month of October 25. Ate sa akin sa ate. Ano ba yun sa October 20? Ay, birthday mo? Sino? Ma. Sino ba birthday? Hindi ko alam. Nilalakdan ba mo nila? Sinasabi sa mga... So sa 25, celebrate natin birthday ni Nanay Sa Vicky. Facebook lang yun. 30 man birthday. News na ilalakdan ko may 31. Sa 25 na natin sa pagkain na natin. Oo, nakilalak ka ng Manila. See you, God bless. We'll see you next Saturday for our last prayer meeting namin sa October. Maynila, bakit dito sa Bulacan? Gusto mo magkaroon ng lockdown sa Bulacan? Kailangan papusukan yung mga bata. Hindi meron. Papasukin. So maraming salamat and God bless us all.